Ang Hanjin Heavy Industries and Construction Philippines ang itinuturing na pinakamalaking dayuhang investor sa Subic Bay Freeport Zone. Sa kasagsaganong operasyon ito, meron itong tinatayang 30,000 na mga manggagawa. Nasa industriya ito ng shipbuilding, construction at land services. Pero hindi ito nakakabayad ng tinatayang 400 million US dollars na utang sa mga bangko sa Pilipinas, bukod pa sa 900 million dollars sa mga Korean banks. Ngayon gusto ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na ang gobyerno ang sumalba sa Hanjin. Total marami naman daw kailangang bilhin barko ang Philippine Navy, Coast Guard at maging ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sabi ko baka wala tayong pera. Sabi ni Senator Lacson, meron. Yung kinuha natin sa DPWH 75, that's more than enough for this kung kailangan natin gamitin. Nabanggit na raw ito ni Secretary Lorenzana kay Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo. Pero wala pa raw desisyon ng Pangulo dito. Ang parang sinabi lang ni President, tingnan natin. Madali sabi, it's just a proposal. Sa tingin ni Panelo, may benepisyo din naman kung ang gobyerno magpapatakbo sa Hanjin. Bakit, sir? O bakit hindi? Di ba income yun? I understand the number 4 world in the world ranking in shipbuilding. Hindi magandang kita yun. But it's just a proposal. Tingnan natin. Tutol naman si Senador Antonio Trillanes IV sa mungkahing ito. Mapupunta yan sa Davao Group at sa Chinese companies na kapartner nila. Huwag muna tayo makialam kasi under rehabilitation yan ng mga bangko. Once pumasok yung gobyerno kuno, may ano lang yan, may papaboran lang yan ng mga kumpanya. Nitong Lunes, opisyal nang inilagay ng Olongapo City Regional Trial Court Branch 72 sa corporate rehabilitation ng Hanjin. Ito rin ay batay sa petisyon ng Hanjin sa korte na voluntaryo sila magre-rehabilitasyon na inihain nila noong January 8. Joseph Morong, GMA News.